Yo, what's up mga Kadoy TV Sports? Welcome back dito po sa ating channel. Ating pag-uusapan nandiyan na, and of course, shoutout ko kayo. Mabilis lang po to, kaya kung hindi pa po kayo followers na subscribers, pasunod na lang mga boss. Sa mga existing followers natin dyan, palagyan lang. Okay, so ito na. Congratulations mo muna tayo kay ma'am. Batang-bata pa to eh. Si Alex Ayala, ayan. Magaling na tennis player, sensation, no? Filipina tennis sensation. Okay, congratulations. Semifinals na po si Alex Ayala. Alright. Pati rin po si EJ Ubena, no? Okay, yung ano nga ba laro yun? Yung tumatalon. Oh, naka-gold na po, no? Alright. If I'm not mistaken, sa Germany naman. Ang gagaling talaga ng mga Noipi. Yan po ang mga manlalaro na nagbabandera ng ating pandila worldwide, no? Okay. Ngayon, usapan naman pong mga basketbollerong magbabandila, magdedepensa po ng ating titulo sa Asian Games. Nabawasan na naman po ang ating atleta, no? Nauna na po nating sinabi dyan na ito nga po si Edu at si Papa Dwight ay hindi maglalaro. Ganon din po si KQ. Siya po nasa bagong listahan. Makakapagtaka naman, bakit Asian Games pa? Bakit naman sa mga regular windows ng Gilas, pwede? No? Okay, so again, ang rason po ng kanilang hindi paglalaro or not available dahil sa kanilang commitment with their mother teams. Para sa akin, move on na lang po tayo. Sino po ba ang pwedeng ipalit, no? Okay, so wala tayong magagawa eh. If they can't, then find another player, di ba ba? Or players. Ganun lang po yun, no? Para sa akin, mabilisan, no? Tapos maganda, i-anunsyo na kagad. Para po, or depende po sa discarding nila. Okay? So, yan po ang latest sa Gilas. Anyway, tignan na lang natin kung ano magiging performance. Dito na tayo sa ating Barangay Ginebra, mga boss, no? Barangay Ginebra ay magkakaharap sila sa Manila Clasico. Itong Magnolia, mga boss. Alam naman po natin ang mga mags natin, no, na nangangailangan po talaga manalo. May tanong ang ating subscriber dyan kung pagbibigyan daw sila ng Ginebra. Mali po, hindi, no? Kasi kapag nangyari yan, parehas po silang lulubog sa Kumunoy. Kasi magiging parehas sila na standings. Di po ba? Ilan na po ba talo ng Barangay Ginebra? 2. O, edi pag natalo sila, magiging 2-3 na rin. Ang hot shots, pag nanalo, magiging 2-3. O, kung ako ang Ginebra, ano kayo? Ano ko, bali? So, hindi naman po naniniwalang may bigayan between the SMC teams, no? Nabanggit ko po yan sa live kanina, no? Kaya kung di po kayo present sa live natin, no, na-miss nyo yun. Okay. So, yun po. Manila Clasico is a must-game situation for the Mags, no? At para sa Ginebra, kailangan din nilang manalo, no? Hindi po safe ang kanilang kalagayan ngayon. Sila pa lang po may 2 panalo, no? Ayaw nilang matulad sa Magnolia, kaya kailangan nilang talunan nito. Walang kapatid-kapatid. So, kanina po sa Ginebra, no, all I can say, kulang ang Meralco, no? Wala po yung ilan sa mga inaasahang players. Most, likely, kaya nakapanalo sila, no? Okay, so this time po ibang animal po, no, ang Magnolia dahil malakas ito. Nakita niyo naman, diktikan po sila na rain or shine na nagpahirap sa Ginebra, di po ba? So muntik na kaninang manalo ang Magnolia, kaya po sigurado gigil yan, no, na sisiguraduhin nila, no, susubukan nilang talunin ng Ginebra. Pagdating sa height, match po ang Ginebra at Magnolia, no? So, more on that, pag-usapan natin sa next content. Bibitinin ko muna kayo kasi isisingit po natin muna yung ano pa ba? Nakalimutan ko yung itatopic natin. Anyway, next content na lang po yun. Shoutout na lang tayo. Shoutout na lang tayo, mga boss. Okay?
Kanina nga po pala sa live natin mga boss, ano po, ang ganda po ng naging talakayan, no? Marami pong nakibahagi, no, sa ating live. Maraming salamat po, no. Okay, at ang mga hindi ko po nabanggit, nabasa sa mga comment section, no, and nandito na po, no. Ano yung po, babasahin ko po. Alright, kay Sir Manny Beltran, shoutout po sa inyo. Romel Sales, no, congratulations daw po. Masarap daw po ang tulog, no, ni Ginoong Romel Sales. Alian Kabisada. Alright, ang sabi niya dito, yes idol, panalo tayo. Rodolfo Infante, ano po yung oo? Alright, good day kabayan doy, congrats daw po sa Inebra, sabi ni Vincent Nava. At Rimas Marlon, panalo tayo. Shoutout po kay Marlon. Kay Marlon Rimas. Romulo Macaraig, congratulations, salamat po. Gilier Katukod, masaya naman na nanalo ang Inebra po. Doy TV, RJ Riley at Cohort. Okay. Alright. Felix Laluño, yes idol, masaya po si Sir. Nelson Paber, tama ang sinabi mo. Dapat manalo Inebra. Robert Dille, good day bro. Sarap ng tulog, panalo tayo. Dapat ganun lagi, hindi yung lelembot-lembot na parang galing sa... Yun nga po, no? Kailangan talaga decisive ang mga manlalaro at hindi dapat masyadong bother kapag pinipressure defense. Dapat laging handa, di ba? So, ganun. Kapag nasa score stable, pumasok na yung mga manlalaro, mostly excited po sila, di ba? Pero nakikitaan po natin ng kakaiba po itong mga tao ng rain or shine. Speaking of rain or shine, makes sense po, no? Yung sinabi ni Coach Yeng Giao na piniro niya lang dun si Adrian Nongum, no? Na kapag baka daw magpataas, maghumingi ng increase. Totoo naman, di ba? Siyempre, pagkakataon na nila yon. Tapos sabi niya nga, teka nga, para masira yung laro, bangboyin muna natin. Hindi kaya ganun din yung nangyari dito kay, Belgrade ba yun? Hindi nakalimutan ko na parang halos di na nakakalaro, si Karakot, no? Di po may iwasan talaga yan, di ba? Kapag po talaga yung player na bibigyan ng tamang exposure, lalabas ang laro. Hindi kaya ganito ang sistema sa Hinebra, no? Kung bakit less minute lang sila Aves at si Kemar Carino. Naisip ko lang to pero napansin ko rin yun napaka-iksi ng rotation nila. Siguro more on that sa ating next content, pag-usapan po natin yan. Okay, so yan na po muna mga boss ang ating napag-usapan. Maraming salamat sa inyong panonood at magkita rin na po tayo sa next content dito po sa ating channel. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo mga boss. Salamat. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.